Magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid. I will give exhortation for tonight. Bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Let's feel the presence of our Lord. Lord Jesus, Lord God, our Almighty God, we praise you, Lord Jesus. We glorify you, Lord God. Kayo po, Lord Jesus, ang control ng lahat, Lord God. We are God in control, Lord Jesus. Kayo po ang may likha sa amin, O Lord God. Lord Jesus, sa gabi ito, Lord Jesus, as I will exhort your word, Lord God, give me wisdom and knowledge, Lord Jesus, na namumula sa iyo lahat, Lord God. Na lahat ng bubukas sa aking mga bibig, O Lord God, is nagmumula sa iyo, Lord Jesus, at ang katotohanan, Lord God. And also, Lord God, sa lahat po ng kapatiran na narito ngayon, Lord God, handang makinig, Lord Jesus, giving time, Lord Jesus, to know you more, Lord God, at sa iyong mga kapahayag, O Lord God, sa amin, Lord Jesus. Paggabayan niyo po kami lahat, O Lord God, at aming mga pamilya, Lord Jesus. And patawarin niyo po kami sa aming mga pagkukulang, O Lord God, na sana, Lord God, you will always be there, Lord Jesus, to guide us always, O Lord God, sa tamang daan, O Lord Jesus. Ang lahat po na ito ay aming sinasamang nanalangin in your mighty name. Just name. Amen. Sa gabing ito po, ang title po ng aking exhortation po ay manatiling matatag. Manatiling matatag dahil tapat ang Diyos. So, simulan ko po. So, ang first po na ito ay galing sa Hebrews 10 verse 23. Sabi po dito sa verse na to, encourages believers to hold fast the confession of our hope without wavering, because the one who makes the promise is faithful. So, sa Tagalog po, magpanghawakan tayong matatag sa ating pag-asa na ang ating ipapahayag sapagkat tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. So, napili ko po itong verse na ito galing sa Hebrews kasi sa mga nangyayari po ngayon, parang hindi na po siya katulad ng dati or ibang-iba po siya. Kasi yung kalikasan na mismo po yung parang nagagalit. Not unlike dati, is kaya pa nating kontrolin or expected na natin na mangyayari. It's because tayo din po ang may kagagawan, like yung mga bagyo, mga gera. So, normal na yan sa atin dati. So, past few years, may dumating din sa atin na pandemya na for our generation is hindi natin ina-expect na magkakaroon ng pandemya sa buong mundo. And lahat nagsiraduhan, lahat po ay huminto. Trabaho, gala, kasayahan, lahat-lahat. And also po, ngayong taon naman po na ito is ang daming nangyayari, hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Earthquakes, the political war, and also yung mga kababalaghan na nangyayari sa ating mundo. Ang dami din pong sisilabasan ng mga prophecies namin na ngayon sa social media. And also, ako po, dati, binabaliwala ko pa lang po yung mga propesiyang yon. So, yung mga nasa social media. And then one time, nakinig ako and nagbasa. And what's happening now is parang napagtanto ko po na, yung isa po ako sa napaisip na parang tama yung sinabi ng isang manghulang yun na
mangyayari daw yung ganito, which is na connecta ko po sa mga nangyayari ngayon. Yung ano daw, malaking earthquake, and also after earthquake, merong mga vulkan na sasabog, and also may na-predict din doon na tsunami. But I didn't expect na mangyayari yon. Pero sa panahon ito is nagsisilabasan ng mga yung kalikasan natin is yung ano ba, nagagalit na. So, sa Hebrews, ito sabi dito, magpanghawakan tayong matatag sa ating pag-asa na ating ipinapahayag, sapagkat tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. So, dito sa taong ito, sa 2025, so, maraming balita at pangyayari sa buong mundo. And also yung yung mga nakaraan, yung sunog sa iba't ibang dako ng mundo, yung wildfire na lumamon sa Los Angeles, sa ibang bansa pa, which is we didn't expect na mangyayari yun sa ganung bansa. And also for the Philippines, ang kalat ng yung earthquake sa ibang bansa naglindol. And first time po nangyari, I don't know, past few years ago kung nangyayari na din na halos buong bansa nililindol, or halos buong bahagi ng Pilipinas is nilulundol maya at maya. And then ngayon, sunod-sunod yung vulkan na sumasabog. So, which is nakakapangamba na po. And also, ang mundo ay nagbabago, ngunit ang Diyos ay hindi. So, ito po yung sinasabi sa verse na ito. So, alam po natin na we were just created by God. So, ang mundo ay nagbabago. Pero ang Panginoon at ang pangako niya sa atin is hindi. So, ang tao ay nangihina, ngunit ang Diyos ay tapat. Ang buhay ay may pagsubok, ngunit ang Diyos ay kasama natin. So, dito, sa number 1, manatiling nakaangkla sa salita ng Diyos. Ito yung dapat nating panghawakan sa mga nangyayari ngayon, no? So, sabi din sa Psalm 119, verse 105, ang salita mo'y ilawan ng aking mga paa, liwanag ng aking landas. Ang salita ng Diyos, ang ating directions at katatagan. So, dapat manatili tayong nakaangkla sa salita ng Diyos. We need to hold on kung ano man yung salita ng Diyos. Number 2, manatiling matatag sa panalangin. Of course, wala tayong ibang gagawin na yung parang holds natin sa ating mga buhay is to pray. We cannot control everything. We cannot predict everything. No? So, ang Diyos lamang po ang nakakaalam ng lahat, and we need to pray kung ano man nangyayari sa mundo natin ngayon. Because everything happens for a purpose. Ang Diyos lang po ang nakakaalam, but we need to hold our faith to Him. And number 3, manatiling aktibo sa paglilingkod. Of course, even though we are struggling or even may pinagdadaanan tayo, isa man tayo sa mga naapektuhan, but we need to strengthen our faith to the Lord. Continue spiritually, and also hindi dapat makipag-bargain or ano sa Diyos kung bakit nangyayari yun. Because God knows everything and God has a plan for us. Manatili tayong aktibo sa ating paglilingkod. And also po, ang lahat po nangyayari ngayon is we just need like to be to get ready for yung sa sarili natin, also for spiritual, because we don't know what will happen next. Ang ano lang natin is dapat manatili tayong manampalataya sa Diyos, magdasal, at also yung mga mangyayari man
is dapat handa na tayo and magbalik loob tayo sa Panginoon, magpatuloy sa ating pananampalataya. It's because ayun lang po ang ating madadala sa ang buhay na walang hanggan. Kasi po, ano yung mga material na bagay na pinaghihirapan natin for how many years, anuhin man natin yan, yung pag-ipunan, invest, hard work, for how many years, mababaliwala po yan sa isang iglap kung babawiin nyo ng Panginoon. But your faith with the Lord, sabi nga nung last na ni Pas Nole na everything is just temporary. Trials natin, ang lahat-lahat, but the Lord, mga salita niya, is forever. Yun po yung permanente. Doon po tayo mag-invest sa spiritual aspects po natin. Ang lahat po ng blessings is ibibigay ng Lord para sa atin kung deserve tayo. And also po, sa taong ito po, dapat hindi po tayo matakot, kundi taon po ito ng yung belief natin to become stronger, to strengthen us. Mas manalig po tayo sa Panginoon, hindi yung sa mga prediksyon ng malabas na kung sino man. And also po, hindi dahil madali ang lahat, kundi dahil kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos, hindi tayo matitinag ng mga ating mga kalaban at ating takot. And sana po ang lahat is nasa maayos ngayon. We know na may mga nangyayari pa sa bansa ngayon, pagputok ng bulkang Kanlaon noong nakaraang araw, pagputok ng bulkang Taal ngayon, and also still happening pa po yung mga aftershocks ng lindol. Yung iba hindi pa po nakakaahon, or they're trying to bumangon, but still takot pa rin po. Kagaya nung Ate Loribet dito na nung lumindol na yung natabunan yung bahay nila, or hindi na pwedeng terhan. So they're trying to maahon, but still andyan mayat lumilindol pa din. So yun na lang po dapat mas manalig pa tayo sa Diyos, and also we need to pray always, kasi hindi natin alam kung anong mangyayari sa atin. And for me also, palalangin ko lang po na pamilya ko na good health sila and nasa maayos sila palagi, even though yung pamumuhay is payak, but pinaka-importante po is yung samahan ng bawat isa, and also yung faith kay Lord, and also yung kapayapaan sa bawat pamilya. Sana po may naano po tayo ngayong gabi na sana manatili po tayong matatag, kasi po ang pangako ng Diyos is tapat. So ang title ko po ulit ito is Manatiling Matatag dahil Tapat ang Diyos. Galing po sa Hebrews 10 verse 23. Tayo po ay manalangin sa ating pagtatapos. Lord Jesus, Lord God, salamat sa gabi nito, Lord God, and also sa mga kapatiran na nakadalo ngayon, Lord God, na hear, Lord Jesus, yung salita, O Lord God, na maging kami po ay matatag, and also patatagin pa po ang aming pananampalataya sa iyo, Lord Jesus. Palalimin ang aming pagkakilala sa iyo, Lord God. And also, Lord Jesus, we're praying na gabayan niyo po kami sa pang-araw-araw, Lord Jesus. We don't know what will happen next, Lord God. We don't know, Lord God, kung ano man yung plano mo sa amin, Lord Jesus, sa Batang Pilipinas, sa buong mundo. But we know, Lord Jesus, that you are there, and you have
a purpose for everything, O Lord God. Gabayan niyo po kami, O Lord Jesus, sa aming pagtulong ngayong gabi din po, Lord God, and sa mga kapatiran namin, Lord Jesus, na nasa trabaho pa at pauwi, Lord God. Ang lahat po na ito ay aming sinasama tinadalangin in your mighty name, in Jesus' name, Amen. Amen.